Diba, hindi, Diyos, ano yan? Ano daw, what you call that? Psoriasis. Di ba? Sabi ng derma, ang psoriasis po, wala na po yung gamot. Injection lang siya ng antibiotic, steroid, gagaling ka for a while. Makakain ka lang ng masama, bumabalik siya ulit. Kaya ang ibig sabihin ng psoriasis, sorry, active. Okay? Pag meron ka yan, sorry ka na lang, active na yan. Pero sa totoo lang, digestive system lang po yan. Pag nililin mo yung digestive system mo, magkakaroon din sa skin mo, gagaling ka. Okay, yan. Now, sabi po sa health fact about the Philippines, most deaths are caused by the disease. Halos lahat ng tao namamatay dahil sa sakit. Not because of old age. And life expectancy ng tao, mas maikli ang buhay ng lalaki kaysa sa babae. In short, mas madaling namamatay ang lalaki kaysa sa babae. Ma'am, bakit po maagang namamatay ang lalaki? Marami bisyo. Actually po, ang bisyo, pangatlo lang sa listahan. Okay? Pangalawa sa listahan, ang reason bakit maaga silang namamatay, kasi ang lalaki po hindi siya emotional. Hindi ka tulad ng babae, manood lang ng drama yan, wag lang i-text ng boyfriend yan, wag lang sagutin ng asawa yan, umiiyak na yan. Tama? Ang lalaki, kahit na nakakaiyak na yung palabas, tigil, tama? Natanggal na si Ryan Bang sa Showtime, iyak na iyak. Ikaw, ayaw mo pa rin umayak, tama? Kasi pinipigil mo eh. O, saka mapigil, saka mapigil, ina-heart attack na sa akin. Tapos, pero sa ayaw mo sa gusto, sabi nila, ang reason daw kung bakit maagang namamatay ang lalaki, kasi napuponsumi sa babae. Ang tatay ko patay na, ang nanay ko buhay pa. Yung tatay ng kumpare ko, patay na rin, ang nanay niya buhay pa. Tatay niyo buhay pa? Nanay niyo? Buhay pa rin. Tatay niyo kita? Nanay niyo? Si? Buhay pa yung nanay niya. Tatay niya patay na. Hindi, joke lang yun. Okay, now, ito yung top leading cause of death. Number 1 pa rin ang heart disease. Actually, disease of vascular system, heart pa rin po ito. Cancer. Kung tutusin, heart disease and cancer, dalawa yan. For example, kwentuhan lang naman tayo for basic health. Pag may dumalang na sakit sa iyo, dalawa, alin ang pipiliin mo? High blood o cancer? Cancer. Yun, ang ganda ng dalawa ka. High blood. Okay? Tama yun sa sumunod ng cancer. Okay. Tama po yun. Bakit? Cancer dapat ang piliin mo dahil ang cancer po nagpapaalam. Sasabihin tayo, you have 10 years to live. Tama? Ayusin mo yung eating habit mo, ayusin mo yung thinking habit mo, at pag nakilala mo kami, may barley, after 10 years, magaling ka. Pero high blood lang yan. Naligo, inatake, matay. Kaya nga hanggang ngayon, number 1 po, heart disease. Okay? So, mamaya, cancer, pag-uusapan natin yan. Okay, then yun. Our product. Dahil sila, nakita nyo yung basic, di ba, na lahat na encounter natin. Samantala, kung tutusin, madali lang naman talagang alagaan ng sarili. Hindi mo talaga kailangan maging doktor or scientist. Know the basic lang. So, our product po is Sunday Pure Barley. Under po siya ng Big League. Okay? So, member ka ng Millennium, member ka ng Sunday. Okay? Ay, momento, I'm sorry po. Momento. Anyway, okay. Pag meron nag-offer sa inyo ng barley, make sure po na Sunday siya. Bukod sa under siya ng Big League, pure po siya. Kasi maraming sumakay po, simula nung lumabas si April Boy ni Hito sa TV, ang dami nag-claim na gumaling daw doon, gumaling na doon, napahiya sila. Bakit sila napahiya? Kasi po, si April Boy, downline ko. Dito kumaling. Okay, now, pure barley po siya. So wala po siyang tropical fruit na nilagay at ang kanya pong stevia ng kanyang sweetener. Ibig sabihin, from plants pa rin siya. Ang maganda sa product natin is from New Zealand. Bakit po New Zealand? Kasi pinili po ng company ang New Zealand dahil ang New Zealand ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Mas marami pa ang tupa at baka kaysa sa tao. Kaya yung population, konti lang, yung environment, malinis. Tayo, sa Philippines, nakategorize tayo as polluted country, pero 94 million lang tayo. Pero ang pinakamaduming bansa sa buong mundo, dalawa, China and India. Okay, bakit?
1.3 billion sila eh. Imagine mo na lang yung Indian, pagsabay-sabay yung nag-CR, gaano kabaho at kasabino ka. Ako, kaya ang joke nila, huwag mong kakalabanin ng China, umihi lang lahat yan, lubog yung Stratley. Diba? So, bakit? So, sobrang lang dami. Kaya New Zealand po, konti lang sila. Okay, so, ito maganda. Yung iba, ang company, na nagbabarley, hindi nila mapakita kung saan galing yung kanilang kasa. Tayo, yung CEO, si Mr. John Marcelo, nagpunta mismo ng New Zealand para makita yung ating plantation doon. Okay, nakita niya. Paano daw ginagawa? Ayan lang yung harvest. Okay? Sabi pa nga niya sa dalawang Amerikano, eh, sige, hawakan niyo to. Naunay ko na kayo, ha? Ikaw yung left, ikaw yung right. Okay, now, ganyan yung harvest, at nakita ni Sir Joey, even yung pandilig po at spring or mineral water. Kaya napakalinis. Yan yun. At, ang maganda sa produkto, it's certified organic. Wala pong ginamit na pesticide rito, it's very safe siyang gamitin. Kami, sabi ko nga, di ba, vegetarian kami, pero hindi kami sigurado sa gulay at glutos na kinakain namin. Ito po, it's certified organic. Kaya pagdating nung raw mats po sa New Zealand, may certification po yung kasama. Okay, so certified organic. Ngayon, ang dami pong product. Po, bakit po barley? Pwede namang malunggay. Kung walang barley, i-choose ko malunggay. Kaya lang po, ganito. Ang Pilipinas po, ang top exporter ng malunggay sa Japan. Ang problema po, naban ang Pilipinas. Why? Kasi malunggay, inaluan ng Philippines. Aklat, no? Panalo na, talo ka. Paano yan? Kami dati, exporter kami ng nasa Ligoco dahil ang Pilipinas, ang pinakamagandang joke, naban din yung ilang kumpanya. Bakit? Yung nasa Ligoco, inaluan ng formalin. Huwag mong lulakoy ng hapon, magaling sila. Dahil nasa garment ako dati, pag-export ng damit namin, nasa mall na yan, meron silang maliit na gadget. Iikot yung yung kanilang health department. Pag-ikot, itatapat yung gadget sa damit. Pagtunog, nakalagay, bacteria contaminated, lahat yan, ibalik din sa Pilipinas. Nalalaman nila. Ganun po ang Hapon. Diba, kahit yung Hapon, pinahirapan tayo ng World War II, ganun sila kagrabe. Tignan mo ha, kaya nga buti na lang, hindi nanalo sa APJ eh. Kung nanalo sa APJ, walang Hapon dito. Kasi kinulpi niya dati yun eh. Diba? Okay. No, buti natin siya nanalo. Ito matindi. Kahit pinahirapan ang buong mundo ng Hapon, pag pumupunta ng ibang bansa, walang visa. Diba? Ikaw, Pinoy, kakampi ka ng Amerikano, pero tuwing pupunta ka sa Amerika, pipila ka. Pupusitinin ng bag ko kung ano dala mo. Ang Hapon, kahit naka-short yan, papapasukin ka kahit ang bansa. Grabe po ang Hapon. Bakit ako natuwa? Bakit po sinama yung Hapon? Kasi po, ang nakadiscover at research po ng barley, si Dr. Yoshihide Hagiwara. Sila po, wala po nilang pera-pera sa kanila. Pag-research talaga. Di ba naalala niyo yung tsunami? Di ba? Ito maganda. Ang dami nilang na-recover na mga bolt ng ginto na kabalik sa may-ari. Bakit? Kasi yung mga bolt may mga pangalan. Dito kaya, ano rin yung bolt mo? Makabalik pa kaya kayo yan? Nung pidring na napag yung lumipad yung inero mo eh. Napunta sa kapitbahay, hindi na nabalik sa'yo eh. Uy, akin na ito. Eh, ginawa pa ako. Nakita mo, teka, may pangtandaan ako, akin yan eh. Hindi na yan iyo. Lumipad na yan dito eh. Tama? Sa Japan, grabe po. Sabi nila ha, pagkakain ka sa isang restaurant or sa fast food, pag wala, kunyari, maraming tao, pipila ka, wala ka kasama. Yung table mo, i-reserve mo ng cellphone. Punta ka sa counter, bumili ka. Pagbalik mo, nandun yung cellphone mo. Etong tanong, dito, kahit 51 din nilagay mo dyan, pagbalik mo, wala na. Di ba? Isa na lang. Yung pastor namin, pumunta ng Japan. Sabi niya, meron ba kayong piyesang ganito? Sabi ng Hapon, no, wala daw. Pero, meron akong alam. Parang sabi niya, okay, sandali. Sinarado niya yung tindahan niya, sinamahan niya yung tao, yung pastor, ang layo-layo daw ng nilakad nila. Pagdating doon, sabi niya, dito ka bumili. Dito. Saka siya bumalik. Eh, ang Pinoy, meron kayo dito? Wala eh. Saan nakakabili? Diba? Di pala, kakakabi lang niya, meron. Tama? Ganyan ko ang Hapon. Kaya nung nakita ko to na ang nag-research ko si Dr. Hagiwara, Hapon, sabi ko walang kakuha nito. Totoo ito. Isa po siyang scientist, inventor, pharmacologist, entrepreneur. Negosyante po siya. Sinong negosyante dito? Okay, yung ibang hindi nagtaas, hindi.
Bakante. Alam niyo po, sa totoo lang, yan po ang misconception ng tao, akala niya hindi siya negosyante. Lahat tayo negosyante. Nakalimutan mo na ba yung word na mind your own business? Akala ko dati joke yun. No, totoo yun. Kung anong ginagawa mo ngayon, empleyado ka man or nanay ka man, ang business mo, pagiging empleyado, pagiging nanay. Bakit? Pag nagkasakit ka ng 1 year, hindi mo na maalagaan at hindi ka na makakabalik sa trabaho mo. Ibig sabihin, nalugi na yung malaki mong puhunan, yung health mo. Bakit? Si Dr. Hagiwara, nung na-expose siya sa chemicals ng lead, ng mercury, nagka-cancer, nagkasakit. Nung nalugi yung business, nag-decide siya, na sabi niya, dahil meron na malaking drug company, sabi niya sa sarili niya, ayoko na ng drugs. Kaya sabi niya doon, Dr. Hagiwara is aware of the problem caused by many chemicals used in modern medicine. He vowed to devote his life to a natural, nutritional approach to health. So, binaling niya sa natural. Kaya nga, sabi niya doon, Hagiwara reports that he researched over 200 different kinds of plants over a period of 13 years. He found that barley grass was the most excellent source of nutrients that the body needs for growth, repair, and well-being. Imagine mo, 200 different kinds of plants. Bakit niya sinama ang damo? Samantalang hindi naman ito gulay. Sabi niya, ang pagkain daw ng kabayo ay damo. Ang pagkain ng kalabaw ay damo. Ma'am, anong pagkain ng beef, ma'am? I'm sorry po, 43 years old na ako, hindi ko makain ng damo ang beef, ang cow po. Kasi yung beef, karne na po yun. Okay? So, pagkain ng tupa, ng kambing, damo lang. Bakit itong mga hayop na ito, damo lang kinakain, bakit malakas? Ito pa na-notice niya. Sabi niya, pag ang aso daw nagkakasakit, lumalabas ng bahay, kumakain ng damo. Pag tuka ng hayop, lahat ng poison niya sa katawan, lumalabas. Tao man yan kung hayop. Kaya lang, ang pakiusap ko muna sa inyo, huwag kang sumabay kumain sa aso mo ha. Kasi wala pang research ang damo dyan. Okay? Barley grass muna tayo. Okay, what else? Sabi niya doon, my research has shown that the green leaves of young barley plants contain the most prolific balance supplies of nutrients that exist on earth in a single source. Ako po, amazed ako kasi isa po akong neutral na maraming produkto kasi ngayon lumalabas, pinaghahalo-halo nila para masabing maganda. 12 mushroom, 12 pears, 12 fruits, di ba? So, pagtatalunin na sa isang kapsula para maganda raw. Eh, paano mo nakikasa yan doon? Hindi. Unano technology daw. Di ba? Yung pampalilitin mo, tapos, di ba? Imagine nyo yun. Ito po, single source. Ano yung single source? Sabi na doon, scientific study, nutrient found in barley leaves by vitamins, minerals, amino acids, protein, active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals. Kompleto siya. Wala ka nang hanapin pa. Yung simpleng damo, na pagtubo po niya ng 12 to 14 inches, i-harvest po yan. Gagawing powder. Pag hindi mo siya i-harvest, tutuloy-tuloy sa pagtubo, magkakaroon ng bunga. Kamag-anak ito ng wheat, ng oats, at ng rice. It belongs to grain family. Kung uminom ka ng Milo, may barley ingredients yun, pero grain. Kung uminom ka ng beer, barley ingredients yun, grain. Okay, yung malt. Pero doon tayo sa 12 to 14 inches. Yun ang sabi ng hapon. Di ba may kasabihan na mas matindi, mas makamandag ang gagat ng tuta kaysa sa aso? Ganon din po pala sa halaman. Na habang bata pa yung halaman, nandun lahat ng nutrients. Habang tumatanda siya, more on fiber na lang. So yan po yun, okay. Ang barley po, scientific name, Colchum bulgari. June, matagal na ba ang barley sa mundo o sa Pilipinas o sa abroad? Yes. Punta ka ng healthy option. May barley grass dyan. Kaya lang ang mahal. At walang bumibili. Bakit? Walang nagpapaliwanag. Tama? Punta ka ngayon. Ay, ang mahal. Barley grass, pagkain lang ng hayop. Ibabalik mo. Tama, di ba? Gumaganda ang produkto dahil napunta sa network marketing, inaral at pinapaliwanag. Okay po? Matagal na po yan. Kaya ang barley, hindi na po sikreto yan. Bulgari na po yan. Okay? Sabi ng hapon, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Ano maganda?
Pwede sa bata, pwede sa matanda. Walang overdose, walang underdose. Ang maganda pa nito, kung negosyo mo pa itong titignan, lahat market mo. Okay? Ayan po yun. What else? At ito pa nakita niya. Scientific study, ganyan karami ang nutrients. Vitamins, minerals, amino acids, enzymes. Ito po yung totoong commercial na I want to be complete. Itago natin sa pangalang Centrum. Okay. Hindi yun complete. Bakit? Kung meron na yan, tikan yung bote sa likod, walang amino acid, walang enzyme. Bakit? Ang enzymes po, natatagpuan ng ito sa prutas at gulay. At yun po ay synthetic vitamin na pag ginamit mo ng mahabang panahon, it leads to kidney stone. Why? Dahil sa tumigas, may chemical binder siya na habang ginagamit mo ng matagal, naiiwan yung residue sa kidney mo. Sa ayaw mo sa gusto. Kaya I have a book na ang title po, What Your Doctor Doesn't Talk About, Nutritional Medicine May Be Killing You. Akala mo dahil vitamin siya, okay ka lang at okay. Hindi mo alam yung chemical residue na iiwan sa body mo. Okay? Ito po, natural. Kahit po, gamitin mo na matagal ng panahon, walang side effect. Okay? At ito, i-reveal ko sa inyo ha. Ito lang, ngayon lang. Yung commercial na yun, yung I want to be complete, ako dapat ang model nun. Sinabihan ka lang. Okay, what else? Okay. Now, bigyan ko lang kayo ng diin ha, 3 lang po sa enzyme. Ako po, na-amaze ako, 3 pa lang. Bagamat kung dito lang tayo mag-uusap, kumpleto na, bibilis ka na. Pero itong 3 lang. Anong trabaho ng SOD, P41, and G410? Okay, now, ang SOD enzyme po, powerful enzymes, the main function of this powerful antioxidant is to remove toxic substance from our cells. Ganito po yun. Kung nakikita nyo itong cells natin, itong green na ito yung bacteria. Ito, yung mga galamay niya, ang gagawin, pag na-identify ng cells mo yung invader, pumasok yung mga free radical, kakainin niya po yun. Pagkain niya, itong cells na ito, yung macrophage, ang tawag nila dito, sacrificial lamb. Ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto mamamatayan. Okay? At i-convert niyan into cancer cells. Kaya kailangan mo, i-repel itong tulungan. Okay, now, ano pa? Sabi doon, these properties can lead to reduce the risk of cancer and other serious diseases. SOD pa lang yan. At ang SOD po, meron siyang anti-aging enzyme, which delay or slow down the aging process. Kaya nga po ang inyong lingkod, 43 years old na, mukha lang 41. No? Okay, now, Patel, ano pa? Sabi nga ng American doctor, I research, bumilip ako dahil sabi nun si Dr. Howard Schultz, director po siya ng Institute for Preventive Medicine sa Washington, D.C. Sabi niya doon, barley grass is one of the most incredible products of this decade. It also improves stamina, sexual energy, clarity of thought, and reduce addiction that thinks that's bad for you. Nag-yosi ka, ituloy mo lang. 2 lang yan. Minsan, pag nag-yosi ka, sumasakit ng ulo ko pag nag-yosi ako eh. 2 lang ititigil mo, it's either barley or yosi. Ayaw ko na mag-barley, sumasakit ulo ko eh. Tama? Pero tuloy mo lang, tatanggalin yung addiction mo. Alak, tatanggalin niya yan. Masama magalit, tatanggalin niya yan. Bakit mayaman ka na rito? Atin ka lang ng atin. Kasi sa simple lang po. Lagi ko itong tinuturo sa seminar. Huwag kang umaten sa isang kumpanya, huwag kang sumali sa kumpanya walang training. Why? They teach you how to become a salesperson. Gagawin kang ahente. Pero pag sumali ka sa kumpanya may training, they teach you how to become a better person. At pag better person ka, dala mo yan hanggang bahay. Okay po? At ang big league po, marami yan. Okay. Now, what else? It also, it improves the texture of the skin and heal the dryness associated with aging. Kaya nga po ang advice niya, sabi ni Dr. Howard Schultz, recommends that everyone drink a teaspoon of barley juice powder and 8 ounces of water daily as part of suggested program for looking 10 years younger. Alam niyo po, kinikilim yan lagi pag antioxidant. Pero ang totoo niyan ito. Minsan po, meron kang kausap na tao. Tinanong mo ilang taon na, 30, pero mukhang 50. Bakit? Kasi damage yung kanyang cell at saka yung DNA niya. Pag nag-take ka ng barley, yun ang una niyang repair. Meron po kaming partner sa Santay, matagal na po kami magkaibigan, puti yung buhok niya. Sabi ko, bro, alam mo ba, bata ka pa eh, halos kaedad lang tayo eh. Ang pagputi ng buhok dapat, 50 to 60 yan. Okay, bakit ikaw at the age of 30 pumuputi na yung buhok mo? Kasi,
nutrient deficiency ka. Pag tama ang nutrient mo sa katawan, tama din ang tunos niyan. Alam niyo po, take siya ng take ng barley ngayon, nakita kami, sabi ko, tama ka, bakit? Umiitin na yung buko sa ilalim. Di ba, pag nagpatina ka, ang itim, di ba, nasa dulo, kasi tutulak niya, di ba? Siya po, umiitin na yung ilalim. At meron akong isang downline na timan, na sabi niya, kuya, napansin ko, umiitin na yung buko ko. Which is true po, nakita kami. Kailangan sila ng puputin ng buhok. Bakit? Kasi tumatama na po na maglalinging balance na yung nutrients sa body. Okay po? So yan yun. What else? Okay. P41. Ano trabaho ng P41? Special function of barley juice called P41 produce remarkable stimulation to the repair of DNA in the reproductive cell. Ganito po. Kung makikita mo yan, ito po yung ating DNA. Nasa loob ng cells natin yan. Buo po yan. Buo. Okay. Ngayon, pagpasok ng free radical, puputulin niya yan. Welcome po ang sakit. Sipon hanggang cancer. Pagpasok ng P41 sa body natin, ng barley, i-repair mo yan, bubuuin niya yan. Yan po ang nakita nila sa P41, i-repair. Kaya yung damaged cells and DNA, kaya nga po ako, nung nag-present po ako sa PGS, simple lang, sabi ko, ma'am, meron po yung clinical study. Sabi niya, okay, wala tayong pag-usapan kung meron yan. Pagbigay ko ng study sa kanya, kada bukasan tumawag. June, I read the study, the clinical study, I'm so impressed. Yung ano po yun, laboratory department sa yung head. I'm so impressed. Sabi niya, punta ka na rito, marami ka nang nakausapin. Yes, yan po yun eh. Why? Kasi hindi tayo nag-invento. Okay. Okay. Ngayon, tignan lang po. Ang negosyo kasi, madaling mong gulahin ng tao. Tama? Ito, kinikita ko. Ito. Pero ang produkto, hindi pwede magsinungaling. Di ba? Gagamitin mo eh. Okay? Meron nga akong nag-invite sa akin sa Cebu eh. Sabi niya, pare, sali ka dito, napkin-napkin. Sabi niya gano'n. Hindi ito, yung kabila. Okay?